Sa ngayon, ang NDRRM Operations Center naka-red alert status pa rin tayo. Ibig sabihin, lahat ng mga ehensyang kabilang sa response agencies naka-standby pa rin for deployment para kung sakaling ano ang kakailanganin ng ating mga regional offices, ng ating mga kababayan sa mga komunidad and different parts of especially Northern Luzon, nakaantabay pa rin po ang ating mga response agencies. Naka-alerto pa rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kahit na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Nando. Ito ay dahil sa panibagong sama ng panahon na muling nagbabantang makaapekto sa bansa. Bagamat posibleng umuwi na sa kani-kanyang tahanan ang mga ibang lumikas sa mga evacuation center, pero ayon sa tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Juni Castillo, nasa pagtaya pa rin ng mga LGU kung papayagan na silang umuwi. Gayunman, hindi pa pinapayuhan na magsibalikan ang mga nasa high-risk at low-lying areas gaya ng mga lugar na catch basin na kahit walang nararanasang pag-ulan ay posible pa rin ang flash flood. Tama po, especially yung mga areas natin na malalapit sa dam, tapos itong mga major river basins. Kaya inaabisuhan talaga natin yung mga kababayan natin na huwag munang babalik, kasi hindi porket wala ng ulan sa inyong lugar, hindi na kayo maaring pwedeng bahain. As you've mentioned, may mga areas tayo na catch basin. Ibig sabihin, pagka mas mababa kayo, tapos yung mga katabi nyo mga bulubundukin, umuulan doon, biglang flash flood na agad ang aabutan ninyo. Sa inisyal na ulat na natatanggap ng Office of Civil Defense o OCD na nangangasiwa sa NDRRMC, umabot na sa 150,000 na individual ang mga apektado ng pinagsamang sama ng panahon mula sa pinalakas na habagat, Bagyong Mirasol at Bagyong Nando. Nasa 22,000 na individual o mahigit 7,000 pamilya naman ang nananatili sa mga evacuation center sa Northern Luzon, Region 1, Region 2, Cordillera Administrative Region, Calabarzon at Mimaropa. Dahil umaaliwalas na ang panahon sa maraming lugar sa bansa ngayong araw, magsisimula ang OCD na magsagawa ng Rapid Disaster Assessment at Need Analysis para makita ang epekto ng bagyo at pangangailangan ng mga naapektuhan nating mga kababayan. Isa naman ang kumpirmadong nasawi dahil sa Bagyong Nando. Naabutan ito ng landslide sa Tuba, Benguet. 7 naman ang kasama nito na nasugatan sa insidente. Mayroon ding naiulat na nawawala sa Region 2 dahil sa tumaob na bangka. Meron tayong mga initial reports na nakuha from Region 2. We're trying to look at kung anong, hindi ko pa nakikita kung anong probinsya ito. Pero may napabalita din po na nag-capsize daw po na bangka. Hindi pa namin sigurado kung ito ay pampasahero or mga mangingisda. Merong 5 na rescue doon, tapos meron pa daw kasamahan na nawawala. So we'll get that number. Posibleng tumaas pa ang bilang ng mga naapektuhan ng bagyo pagkatapos ng isasagawang Rapid Disaster Assessment. Sabi ng OCD, ang pinaka-naapektuhan ng Bagyong Nando ang Region 2, kasunod ang Region 1 at Cordillera. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.